almost forcing you to have sex with a man, 'di Wow. ba? And watching, that's their perversion. In other words, what is Claire Castro talking about? 'Di ba? Like, Kaya nga, the ma'am, no? whole world knows that these are drug addicts who are sex perverts that have Yes. sickened an entire nation with videos na talagang may proof na hindi nila sinasagot ng maayos, 'di ba? Ah, So, this is our issue with Claire Castro eh. No, ang kapal talaga ng mukha, no, that you can be correct. talking about all of this. And ang the one that you hold up pa as an example is Bongbong Marcos and Correct of Lisa all. Marcos, these sex perverts who have sex orgies and swingers and what the fuck is she talking about, 'di ba? 'Di ba At so noon pa, parang ma'am, yun ang kwan niya, di yeah, ba, ma'am? Yun ang record ni Marcos Jr. eh. Pag yeah, natipuhan ka sa panahon ng tatay niya ng diktadura, pipick upin ka sa disco house. yes. Sa At ayaw at sa gusto mo. pipilahan ka nila. Yeah, yes. Alam mo Eric, wag na lang natin pag-usapan muna 'yan ha. Pero totoo 'yon. Definitely totoo Mm, 'yon. Kahit na lang dito lang tayo dito sa recent history na presidente siya. yes. Ano ba Opo. lumabas? Ang lumabas habang presidente siya, nasa US siya, nagbayad siya ng 40,000 na pop na call boy para Call boy. tsupa-tsupain niya. At ang asawa niya ang nag-ano, ang asawa niya ang nag-arrange. Tapos buti sana kung kwento lang. Dude, may Tapos, video. habang daw ma'am nagbi-BJ daw siya, yung sabi, nakakotod to si Marlica, sinasabi daw ma'am doon sa recording, na nag-do-it-yourself din si Lisa. Yeah. Give me the toy, daddy. Tapos ang Kaya nga, example ni Claire Castro sa katinuan sa pagrerelasyon si Marcos. kaya nga the bloody nerve of this Claire Castro talagang she's in a parallel universe. What's she talking about? 'Di ba? Sino ba pinag-uusapan nito si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos na mga sex perverts na, Yeah, 'di ba? Chupa-chupaero na, oh my gosh, Corona. They correct. destroyed a very distinguished and noble public servant and he died a broken man because of the lies and deceit, Mm. yung media operations of Risa Ontiveros and Ronald Llamas, these toxic labidabs, no? So, Yes. 'di ba? Panloloko, So, pangbubudol yan, ma'am, ha? at saka nakakahiya. Sobrang Oo. nakakahiya na dapat mo makita talaga yung facial expression ng ambassador, yung ambassador to Iran. Teka, sige Eric, magsalita ka muna tapos Maganda yung hahanapin binanggit ko. mo, Ma'am Lorraine, sapagkat manloloko, hindi lang mandarambong at mangungurakot ang gobyerno ni Marcos at Romualdez. Manloloko, big Yeah. time. Sapagkat papapaniwalain mo ang bansang Iran na ikaw ay neutral. Hindi ka neutral, nandito po ang 11 or 12 EDCA, equivalent to military bases ng Amerika sa Pilipinas. At dito pagagawin, mga kababayan, itong pinakamalaking bomb and ammunition depot and factory sa Pilipinas, diyan sa may Sambales, sa Subic at sa Bataan. Kaya wag mong lukuhin ang mga leaders ng bansang Iran, Marcos, na maniniwala sa iyo na neutral ka, na non-hostile. Anong non-hostile? Nandito nga ang mga missile launchers ng Amerika sa atin, yung Typhoon missile launcher system. At gusto mo pang gawing from 12 or 11 to 17 ang EDCA sites sa Pilipinas para all over the country tayo ay bat-bat at puno ng base militar ng Amerika para paglulunsaran ng kanilang armas pangdigma at ng tropa nila, pagtataguan nila ang ating bansa upang ilunsad nila ito papuntang China, papuntang Taiwan, papuntang Iran, sapagkat ikaw ay nagkaroon ng pagiging lantarang pagpakatuta sa Estados Unidos. Kaya ka nag-aalangan na humarap sa responsibilidad mo na magkaroon ng government to government negotiation of centralized crude importation and supply negotiation with Iran sapagkat ikaw ay tuta ng Amerika. At yan ay may malaking implikasyon sa relasyon sa ibang bansa na hindi kaalyado at kalaban ngayon ng Amerika sa paghuhuramentado ni Donald Trump at nila Benjamin Netanyahu. I want to show you the photo. Sige, ma'am. As a backgrounder, Eric mga kababayan, lahat ng heads of state sa Southeast Asian
ang pumunta sa Iran, there, if you can close up the face of the Iranian Oo nga, si Garin, ambassador. si Castro ito mamang Oo, DFA. oo. So if, 'di ba? Dito niya sinabi sa mukha ng Iranian ambassador Oh, na kaibigan ng Pilipinas ang Iran. Na alam naka-Scooby-Doo naman pa mga siya. Oh. Iranians, 'di ba? Alam ng mga Iranians na tuta ni ng Kano si Marcos, no? Sobrang tuta, ma'am. At alam mo, in to put it into context kung bakit napakalaking insulto nito sa kanila, faux pas talaga, no? Is Oo. because all heads of state, when they went to Iran, it wasn't just this underlings that went, it was their president, and it was also their foreign minister. So, yung presidents ng mga head of state, like sila Anwar, Si si Anwar, Prabowo, si si Prabowo, si Agutin, Taksin. yeah, lahat sila nagpunta, no? Kasama yung president mismo nagpunta. Tapos ito, yan ang dadalhin. Hindi niya kayang humarap si Bangag. Mhm. Hindi niya kayang humarap. Ininsulto niya talaga itong Iran, no? Tapos Yeah. sabihin mo na kaibigan mo, alam nila na andyan ang EDCA sites. 11 or 12. Tapos alam mo yung kaya yung independent foreign policy ni PRRD was Oh, genius. It was the yeah, it best was foreign genius. policy. And it was the truly the only independent foreign policy. The only. Yung iba talaga nakadikit pa siya sa Amerika at sumusunod talaga na para mga atay ng Amerika. Yes. Pero si PRRD stood firm and stood talagang very very sovereign, which is why he's in the Hague now. He's paying for it, no? Uncle Sam made sure you have to yung nandiyan sa The Hague si PRRD, kasama diyan ang CIA, Of okay? So course. Of course. Kasi ma'am, yun nga ang na-briefing kay Trump eh. The sudden turnaround of Donald Trump to treat PRRD no longer as an ally in his second term ni Trump sapagkat na-briefing siya ng CIA that President Duterte is closer to China and mahirap siyang i-control pati ang kanyang political position, ang foreign policy program niya, mahirap diktahan. Kaya si Donald Trump tahimik po sa lantarang pang-aabuso at paglapastangan sa soberenya ng Pilipinas at paglapastangan kay President Duterte sapagkat si Trump ay negosyante. Nagagamit niya ang kanyang pagpupustura sa strong rule of law ni Pangulong Duterte sa kanyang pagpupustura noon sa strong rule of law ni Donald Trump sa Amerika. Pero Donald Trump is more of a businessman and an astute politician. Ginamit niya yon para kunwari pakalmahin si Pangulong Duterte doon sa kanyang very strong na pagtutol sa mapanghimasok na uri ng relasyon na gusto ng Amerika sa Pilipinas. Which tama yun, Ma'am Noreen. Ang ating pakikipag-ugnayan sa mga bansa na ating kaugnayan sa ating pakikipaghalubilo sa World of Nations ay dapat nakabatay sa tamang prinsipyo. Interes na tama at hindi pagpapakatuta at pagpapailalim sa kung anong manipulasyon. And that was Rodrigo Duterte. Kaya si Marcos hindi makaharap sa liderato ng Iran na makakalusot at makakapagkaroon tayo ng tinatawag na government-to-government crude importation negotiation, supply line support negotiation, pati ang paglalayag sa Strait of Hormuz na i-consider ang mga barko o mga merchant vessel papuntang Pilipinas na non-hostile and non-threat vessels, hindi niya magawa sapagkat takot din siya sipain ni Donald Trump. At takot na takot siya na mawala ang kanyang blessings ng pagpakatuta niya sa Amerika sakaling siya po ay tudutudong lumarga sa pakikipagnegosasyon sa Iran. Yan ang tinatawag na kulukoy at bupols na uri ng leader. Walang bayag para panindigan ng kanyang bansa sa panahon ng krisis na ito. tsaka malamang Eric, no, yung number one reason ba't hindi siya nagpunta diyan. Malamang nagsusnort-snort siya sa I Malacanang. agree. Busy siya. Yan ang priority niya. Adik yan eh. Priority niyang It, paghataw. it may seem like a joke, but it's not. I know Yeah. drug addicts, no? Daily So, yata yan, ma'am eh. Ma'am, daily dose na yata yan eh. ano yun? Daily Like dose na yata yan. Yung hindi tira. lang, hindi lang, Eric, daily dose na multiple doses everyday, naglo-load Every siya. day. Yung sinasabi Ah, ng kapatid niya mismo, micro-loading, di ba? microloading. Alam mo, Marcos, mag-macro-loading ka na. Mag-overdose ka na, leche. Ma-overdose yun. Please, do the world a favor.
Mag-overdose ka na, hayop ka. You're the most Baka doon nga papunta evil. yan, Ma'am Lorraine. Sana, sana. Oo, doon. Tama ka. Ma'am, balikan ko lang ng konti yung kay Cecil Guido, kay Cecil, kay Cora Guidotti. Magpinsan sila, ma'am eh. Si Cecil Talaga? Guidotti is, yeah, I talked to her. Alvarez. Yeah, yeah. Alvarez, asawa ni Sunny Alvarez, ni Senator Alvarez. Cultural icon naman yun sa mga theater yun, ma'am, stage play and environmental advocacy. Si Cora Guidotti, ma'am, isa sa mga naging malaking dagok sa kanya bilang lingkod bayan sa Bangko Sentral ng Pilipinas in her capacity as Senior Economic and Financial Analyst ay yung pangungutang ng bansa na napupunta sa pangungurakot. Kaya tinawag niyang scam. Ma'am, kahapon lang ang posting ay 18.7 trillion pesos. Ang utang ng Pilipinas, and in only just less than 3 years, 5 trillion mahigit ang idinagdag ni Marcos sa pangungutang, hindi para palaguin at pasulungin ang agrikultura, industriya, manufacturing, and economic foundation, kundi para tabunan ang trilyones na ninanakaw nila. Yun ang term nga na ginagamit ni Ma'am Cora, ma'am, ay ino-offset ng pangungutang na sobra-sobra ang sobra-sobrang pangungurakot, not to propel the economic development of the country. Kaya scam ang tawag, Ma'am Lorraine. And yet, you have an entire government machinery that's protecting this Yes. criminal. That pointedly the AFP and the PNP, the ones who can stop this. Diba? Who can stop the free fall of the country into destruction, no? So, grabe. Grabe talaga. What are we to do? What are we to do but to unite and to fight this? And I At really kita mo, ma'am, yung excuse Yeah. ma'am, yung kanyang sinabi ni Ma'am Cora, kinurap na po ang lahat ng institutions ng gobyerno. Yeah, At hindi ko alam kung mayroon pa mapagkakatiwalaan o matatakbuhan ng taong bayan. isipin mo nga yon. Isipin natin ngayon lahat. Meron pa ba? Meron pa bang departamento? I'm pretty sure there are a lot of faithful public servants. Pero kahit sila, hindi naman sila yung leader eh. Diba? So, Yes. Sumusunod sila. Tama. Pero talagang dito mo makikita yung sovereignty ng isang tao ay mahalaga. Na you will say, I will not be part of this, I resign. Tama. No, hindi ko sinasabi na dapat lahat kayo mag-resign, no. Pero pagka kunyari ang konsyensya ninyo ay kinakausap na kayo, like what's his name, yung recent DICT na undersecretary, 1 month lang nag-resign na siya. Ganun. No, bakit ko susuportahan 'yan? Pero syempre, hindi mo naman pwedeng lahat mag-resign. Ang sinasabi ko lang na pag appointee ka ni Marcos at pumayag ka, naku po, 'di ba? Eric, teka muna. Ma'am, go ahead. Na ADHD ako. Meron kasing may lumalabas na rumors na si Claire Castro is having an affair with the DOJ spokesperson. 'Di ba? Kasi somebody messaged yung me. bagong spokesperson. Yeah. Si Martinez yata yon? Paulo Martinez. So, not Paulo. Not Paulo. Paulo Martinez. Yes, ma'am, go ahead po. Go ahead. Oo, and ang yung blind items na lumalabas sa dyaryo, they're saying that the reason that pumatol si Paulo Martinez dito kay Auntie Claire is because he wants to be assistant secretary. No, so for me, yun yung reprehensible. Kasi I don't really care about other people's personal lives. I don't care. I mean, they're consenting adults. I don't care, di ba? But that you are using your position in government in exchange for sexual favors, that one is an issue with me. Yeah, diba? So, very similar, ma'am, sa ginawa nila Ila de Lima, di ba? Correct. Ginamit niya yung kanyang posisyon kaya sa hinabol ni Pangulong Duterte. Hindi dahil sila Ila de Lima siya. Hindi dahil inimbestigahan niya noon si Pangulong Duterte when she was with Commission on Human Rights, kundi ginamit niya ang poder niya as DOJ Secretary to ask and manipulate sexual favors. Na inamin niya mismo on television na pumupunta siya nag-overnight halos sa bilibid. Ito yung punto ni Ma'am Lorraine. Wala kaming pakialam kay Claire Castro kung magiging malandi ang diskarte niya. Problema niya yon.
pero yung gamitin niya, yung pagiging malandi Eric, niya, ang pagkabalahura niya para kumuha ng mga pabor at gamitin ito sa maniobra sa posisyon sa gobyerno, yan ay public interest issue. Go ahead, Ma'am Lorraine. oo, delikado yun. Delikado yung ganun. So ano pa pala ang Pero ini-exchange pinatulan niya? talaga, ha? You know what? You know what? You'd be surprised. You'd be surprised how a lot of younger men like really older women, and it's usually the younger Really? men. Yeah, yes. And it's usually the younger men are usually confident, yang ganyan, ano, matalino, etc., Okay. etc. Okay, yung But bata to, Ma'am, si ano, bata to si Martinez, kay Polo Claire. Martinez, and also this Polo Martinez daw, according to the blind items, no, is niyayabang niya sa mga kaibigan niya na kaya niya Oh, pinatulan kasi gusto niya maging assistant secretary. Nagugulat naman ako kasi hindi ko gets what's the big deal about being an assistant secretary? Kasi nung panahon Ma'am, nung malaki yan, ha? panahon, Sapagkat pag nag-assistant secretary ka, you can exercise power. Direktahan na natin, Ma'am. Nag-aarigluhan kasi dyan. A lot of lawyers know that. Kung may arigluhan sa korte, kagaya ng ginawa laban kay Pastor Kibuloy, mga maniobra sa korte, sa DOJ, ma'am, mayroon din ganyan. And if you're an assistant secretary, your price of arrangement sa mga ganyan will be higher. you know what, Eric? Siguro that's my problem. That's my problem siguro. Parang I am kind of naive about these things, or maybe because I didn't see it with my father. I Yes, didn't so hindi see it ganun with si Justice my Badoy, eh. Yeah. Also my husband. My husband is so Opo, noble. oo. Talaga, so the man closest to me, I never saw it, 'di ba? So even PRRD lalo na. I mean, he himself admits that he likes beautiful women. I saw it, but Mhm. he would never appoint you just because he had a relationship with you. May mga Agree, chismis, no, sila ni Mocha, agree. hindi naman totoo yun. O kami daw, hindi totoo yun, di ba? So, Yun. Paano yun, ma'am, intriga na lang yun dahil you are performing well in the government, in the thank you, cabinet, Eric. and you deliver. Ay, Thank sa you. LCAC lang nagawain mo, ma'am. Sino makakagawa noon sa napakahirap na communications requirements to fight the Tayo propaganda yun, Eric. machinery Ano of the ba? Hindi naman ako CPP-NP yun. and NDF. Tayo yun. Pero Isang ma'am, team. yeah, thank you, ma'am. Ma'am, gusto ko tong punta ng sinasabi mo, eh. Kasi kung makaasta ito Yeah. si Claire Castro, parang si Ontiveros at si Dilima, na mga Mary Immaculate Conception ang datingan. Yeah, Immaculada yeah, yeah, Conception na yeah. righteous, morally upright, na mga gender champion of Yung gender pala, equality. Mga tirador pa. yung pala. At saka sa kanila, no, parang ang hilig nila magmalinis. Tapos kasi meron siya, nilabas siya na statement. Yeah, Naglabas that's siya the ng word, statement. magmalinis. Y- Mahilig magmalinis. yung statement niya yesterday, sinabi ni Amy Marcos daw na hindi pinalaki ng maayos, etc. And then she said, bakit? Sino ba? Sino ba? Ang presidente ay ikinasal. Mga ganyan. Pagkatapos Isa siya ay lang ang asawa. faithful daw sa asawa. Sa Really? isip-isip ko, sa mga perverts na ito, ano ibig sabihin ng faithful? 'Di ba kapag ang asawa mo mismo is asking, her she gets off watching you and almost forcing you to have sex with a man, 'di Wow. ba? And watching, that's their perversion. In other words, what is Claire Castro talking about? Diba? Like, Kaya nga, the ma'am, no? whole world knows that these are drug addicts who are sex perverts that have Yes. sickened an entire nation with videos na talagang may proof na hindi nila sinasagot ng maayos, di ba? Ah. So, this is our issue with Claire Castro, eh. No, ang kapal talaga ng mukha, no, that you can be Correct. talking about all of this. And the one that you hold up pa as an example is Bongbong Marcos and Correct, of Lisa all. Marcos, these sex perverts who have sex orgies and swingers, and what the fuck is she talking about, 'di ba? 'Di ba, At so noon pa, parang ma'am, yun ang kwan niya, di yeah, ba, ma'am? Yun ang record ni Marcos Jr. eh. Pag yeah, natipuhan ka sa panahon ng tatay niya ng diktadura, pipick upin ka sa disco house. yes. Sa At ayaw at sa gusto mo. pipilahan ka nila. Yeah. Yes. Alam mo Eric, wag na lang natin pag-usapan muna 'yan, ha. Pero totoo 'yon. Definitely totoo Mm, 'yon. Kahit na lang dito tayo dito sa recent history na presidente siya. yes.
Ano ba Opo. lumabas? Ang lumabas habang presidente siya, nasa US siya, nagbayad siya ng 40,000 na pop na call boy para Call boy. tsupa-tsupain niya. At ang asawa niya ang nag-ano, ang asawa niya ang nag-arrange. Tapos buti sana kung kwento lang. Dude, may Tapos, video. habang daw ma'am nagbi-BJ daw siya, yung sabi, nakakotod to si Marlica, sinasabi daw ma'am doon sa recording, na nag-do-it-yourself din si Lisa. Yeah. Give me the toy, daddy. Tapos ang Kaya nga, example ni Claire Castro sa katinuan sa pagrelasyon si Marcos. kaya nga the bloody nerve of this Claire Castro, talagang she's in a parallel universe. What's she talking about? Di ba? Sino ba pinag-uusapan nito? Si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos na mga sex perverts na, Yeah, di ba? Chupa-chupaero na, oh my gosh. Di ba? So, why is he talking about in virtue pa na ikinasal? kinasal. Ikinasal. Isa lang Faithful ang sa asawa. asawa. Diyos ko, Hindi Lord, di naging ba? kabit, excuse me dapat ma'am hindi niya pinakialaman yun eh. Kasi ma'am, in fairness to Amy Marcos the commentary made by Senator Amy was not about the personal relation she has with Marcos Jr., but the way Marcos is handling the government affairs right now. Yeah, Dapat doon siya nagkomentaryo. Di po ba ma'am? Whatever is the yeah. purpose of Amy about that, kung yan ay drama o totoo, bukal sa kalooban niya na pumuna sa kanyang kapatid, na hindi maayos ang kanyang kinalakihan at resulta nito ngayon ang problema ng bansa, the commentary of Claire Castro should focus on that. Pero I like your point, Mama, na nakialam pa siya sa personal na buhay ng magkapatid para lamang magpasipsip kay Marcos, sablay pa. Nakialam na, sablay pa. Eh si Marcos at si Lisa, ang pinaka hindi mo dapat i-example how to build a family relation. Their children are addicts according to Yes, correct. Tapos on top of that, Claire Castro has to respond to these allegations, and she Oh, did respond. kumakalat yan, ma'am. Yeah, Kumakalat yan. she denied it. She denied it, but I Oh, was told that there are Diyos ko, yeah. evidence. Evidence again. Oh my God, ayoko makita. The evidence dyan, ma'am, lalo na kung ma-point ito sa pagiging assistant secretary position. Itong si Polo Martinez, ayun na yun ang ebidensya. Pangalawa, hindi tayo magugulat na may Dilima Part 2 story sa kay Claire Castro kasi mukhang yun nga ma'am ang gusto niya eh. The way she acts dyan sa very unpresidential communications group na dala niya ay mukhang siyang sentro eh, hindi yung mensahe ma'am eh. Kaya beauty siya sa sarili niya kapag may attention kagaya galing kay Attorney Polo Martinez na to ng DOJ, tingin ni Claire Castro maganda, matalino at beauty in the best yan. Pero we've come to expect this level with this Apo, Marcos administration, di ba, na tama. wildly incompetent, wildly arrogant, wildly disrespectful of the law Yes. across the board. Like I'm tying it up with what Cora Guidote said. It's an Tama yun. entire government. I cannot think of one agency na tumitindig. But to be fair to the numerous public servants, thousands Yes. upon thousands, hundreds of I agree. thousands, there are plenty of them who continue to work for the country at hindi nila Agree. kasalanan na yung leaders nila ay mga sindikatong drug addict, magnanakaw. Kasi hindi I naman sila agree. nakikinabang din, di ba? They're just Tama. keeping the country together, di ba? Tama. Tama ka Diyos dyan, Ma'am me, Lorraine. At Diyos me. ma'am, i-hold muna natin itong Eric, pag-discuss kung paano last. ginamit yung confidential fund, ma'am ha. Oo. Babalikan natin yan in our next episode. Ma'am, Yeah. go ahead. Mayroon ka pang gustong Yeah. idagdag, please. Last Dira. lang para lang Go ahead, ma'am. maintindihan ng mga tao. Gusto ko lang ipa-play yung accuse yung binayaran ni Risa Ontiveros para makita ninyo. Sige. Kasi gusto ni Risa Ontiveros kalimutan natin ito, and then she filed cyber libel cases against bloggers who Sige. discussed this, but that cyber libel case was thrown out of the window. Sige. May kopya pa Sana tayo yun. yata dyan, ma'am. Sige. This is, I think, about kay alias Michael. Yes, Alias correct. Rene, Yeah. alias Rene. Alias Rene. Sige. And ito, behavior ito ni Risa Ontiveros at saka ni Ronald Llamas. Okay, go.
Binayaran po ako ni Senrisa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Ako po yung witness na nakatakip yung muka, pero ngayon hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Yeah. Okay. So, Ma'am, itong si alias Rene ay maraming na-reveal ito. At isa dyan ay ang manipulasyon, pagbabayad, panunuhol, witness tampering sa one-woman show sa Senate na ginawa ni Ontiveros as a prelude nila ni Marcos at Romualdez para lumpuin at durugin si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Di po ba, ma'am? yeah, yes. At saka yung gusto ko kasi malaman ng Pilipino, no? We're working on it, my team and I, kung yung method ni Ronald Llamas at ni Risa Ontiveros, kasi inuulit-ulit-ulit nila at umuulit ngayon to the destruction of our country. Kung ano yung ginawa nila kay CJ Corona. They Correct. destroyed a very distinguished and noble public servant, and he died a broken man because of the lies and deceit, yung media operations of Risa Ontiveros and Ronald Llamas, this toxic labidabs, no? So, Yes. Na ginamit nila, ma'am, ngayon, hindi lamang kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte yung kanyang taktika, tampering of witnesses, manipulation, panunuhol, kundi pati na kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ. We are very sure sa aming paniniwala ni Ma'am Lorena na involved itong dalawa na to eh. Kasi hindi makilala ni ni alias Rene yung ibang mga nagmanipulate doon, pero mga staff at tauhan ni Risa Ontiveros ang nandun, mga lawyers niya, according dun sa kanyang video revelations. At hindi kami magtataka, ako Ma'am Lorraine, na isa sa mga scriptwriter nito at operator ay si Ronald Boy Tartar Lamas, yeah. na allegedly ay lover boy ni Hontiveros. Kung may commonality talaga itong tatlo, ma'am, no? Si Hontiveros, si De Lima, si Aling Claire, mahilig sila sa tinatawag na lover boy. Lover boy. Kasi Kung naman, ano pong ibig sabihin kasi nun, naman, Eric, paano ka naman hihindi kay Ronald Llamas? Napaka-pugi. kung Hindi si naman Jing naman. Paras pa, a face that even a mother couldn't love. Paano ka naman hihindi kay kung ikaw naman ay lalaki, paano ka naman hindi kay Laila De Lima? Oo nga, exotic yan, ma'am eh. Lalo pag nakabikini siya. Pucha. So, Nakabikini ba, kita mo? we are trying to do this ridicule because sabi nga namin ni Ma'am Lorraine, yung ridicule po and humor are the best form of countering yung dirty propaganda operators to give them their own dose At of saka, medicine. alam mo, Eric, mga kababayan, these people pass themselves off as virtuous. Yeah. Yes. Their customer, she's talking about kasal and faithfulness. And si Sabag, ganun din. Si Virus, ganun din. What? Ganun din, mga ganyan-ganyan. Si And it's Dilima, very frailties important. of a woman. Yeah, frailties of a woman. You have to take off their masks because they are Yeah. public servants and show to Correct. the people who you truly are. Okay? Yeah. Because they make avowals to virtue eh. Pag Yes, ako correct. ganyan, shut the fuck up na lang. Shut up At about kung your ma'am, kung personal sila ay mga pribadong individual, wala kaming pakialam po. Walang interes ang publiko at mamamayan. But if they are paid at doing ang mga bagay na kabulastugan na ito, while holding public office and having resources from the funds of the people, may karapatan po tayong magkomentaryo at pumuna. At sila ay dapat itakwil sa mga komentaryo na ito. Ma'am Lorraine. Yan. So, Ma'am, your final synthesis for this episode natin, lalo na po sa take-off mo kanina ng pakaganda, the whole government has become a scam and it is now operating like a scam against the people. Go ahead, ma'am, doon sa take-off na yon na sinabi ng isang mataas na Bangko Sentral official dati na si Cora Guidotti. I often wonder kasi why was I born at a time like this, 'di ba? Siguro tayong lahat dito na nagsasama-sama, iisa yung meron tayong shared na mission. And I think that it is our journey to nationhood kasi ang Pilipinas napaka-dysfunctional, napakadaming kailangang ayusin at baguhin, no? Unang-una magsisimula ang pagbabago sa sarili, etc., etc., 'di ba? Pero kapag ang estado ay abusado,
hindi pwedeng tumatahimik ang tao. Kasi ang isang bansa ay gawa ng estado at ang taong bayan. So dapat yung balanse na yan maganda, ang balanse. Dapat malakas ang estado kasi may mga kriminal no? Kailangan ma-enforce niya yung batas, 'di ba? Pero ang mga tao kailangan malakas kapag ang estado ay abusado. Hindi ka pwedeng tumahimik kasi kapag yung imbalance na yan ay gumanyan, mag-uwian na lang tayo, wala nang Pilipinas. Kasi yung Tama. mga bansang napakagaganda, malakas ang tao at malakas din ang estado. May checks and balances. So ito yung pagkakataon natin na matutunan yung dapat natin tutunan at ihilom ang dapat mahilom. So maraming salamat at magkakasama tayo sa biyahe na ito. A Journey Towards Nationhood. Kasama natin si PRRD dito at ang Vice President. Yes, at ang anumang lipunan at bansa na dumadaan sa paghihirap, ang mamamayan niya na nagkakaisa ang magpapalaya sa kanyang lipunan at sa kanyang bayan. Ngunit ang paglaya na yan ay dadaan sa proseso ng pagmumulat at pagtataas ng kamalayan mismo ng mga mamamayan. Kasi ang sama-samang pagkilos at ang pagtindig ng tama at matapang mula sa taong bayan magmumula sa kanilang kahandaan sa kamulatan at kamalayan ng kanilang pag-iisip. Mabubuo ang malakas na damdamin sa pagtatanggol ng kanilang bayan at ng kanilang kalayaan. Ma'am, thank you so much Thank you, for Eddie. joining us sa Bigwas ng Agila. Abangan niyo po ang susunod pang episode ng Bigwas ng Agila, Confidential Fund, AMLAC Abuses, AMLAC Operations, at pati na po ang confidentiality in confidential and intelligence projects and operations. Ma'am Lorraine, mabuhay po kayo. Mabuhay Thank you. ang sambayan ng Pilipino. Bye! See you again sa Bigwas ng Agila. Maraming salamat. Ang Bigwas ng Agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.